Hindi pa man nakakabangon sa pinsala ng Bagyong Tino, panibagong hamon na naman ang kahaharapin ng probinsya ng Cebu dahil sa paparating na Bagyong Uwan. At live mula sa Mandaue City, Cebu, nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Dave, kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Nikki, makulimlim at may paminsang mahinang pag-ulan ang nararanasan sa ilang bahagi ng Cebu ngayong araw. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng probinsya ng Cebu dahil sa Bagyong Uwan. Samantala, Nikki, patuloy naman ang paglilimas ng putik ng mga residente ngayong may supply na ng tubig sa kanilang mga bahay. Sandamakmak na putik ang iniwan ng Bagyong Tino sa lugar matapos ang matinding pagbaha. Sa kapal ng putik, gumamit na ng pala ang ilang residente sa kanila isinilid sa sako. Hanggang ngayon, wala pa rin kuryente sa ilang lugar. Sa pinakahuling tala ng Visayan Electric Company, higit 74% ng mga customer nito sa Mandaue City ang naibalik na ang kuryente. Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 204 ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino sa bansa. 156 naman ang sugatan, habang higit 100 ang napaulat na nawawala. Nikki, ayon sa Pag-asa, hindi man direktang tatamaan ang probinsya ng Cebu ay maaari pa rin itong makaranas ng malakas na pag-ulan. Kaya payo natin sa mga kapatid nating Cebuano, maghanda at mag-ingat. Balik sa iyo, Nikki. Yan ang Express Report ni Dave Abuel, live mula sa Mandaue, Cebu. Mag-iingat kayo dyan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.